Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin yung ating kapatid sa ating pananampalataya, si Sister Heidi and Brother Jamie. Hello po sa inyo. Salamat sa inyong pagsubaybay at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Now, tuloy po natin yung ating series patungkol po sa Revisiting the Cross. Now, yung talata po na aralin natin ngayon ay patungkol po kay Pedro nung tinatwa niya, pinagkaila niya ang ating Panginoong Jesucristo ng tatlong beses. Sabi po rito sa Luke chapter 22 verse 54 to 62. Babasahin ko na lamang po sa Tagalog. Dinakip nga nila si Jesus at dinala sa bahay ng pinakapunong pari ng mga Hudyo. Si Pedro na may sumusunod sa kanila na malayo ang agwat. So Peter followed at a distance. Siguro gulong-gulo yung isip ni Peter, anong nangyari, pero sumusunod pa rin siya sa Panginoon. Dumidistansya siya kasi natatakot siya na baka pati siya dakpin. So nagsiga sila sa gitna ng patio at naupo sa paligid ng apoy. At si Pedro ay nakiumpok sa kanila. No? Parang nakiumpok doon sa mga crowd, sa mga tao. Nang makita siya ng isang utosang babae, siya ay pinagmasdang mabuti. Pagkatapos ay sinabi ng babae, kasama rin Jesus ang taong ito. Ngunit ikinaila iyon ni Pedro, babae, hindi ko siya kilala. Napakatindi, no? Halos more than 3 years sila, mga 3.5 years silang magkasama. Tapos ganito yung sitwasyon nila ngayon na tinatatwa niya, pinagkakaila niya na magkakilala sila ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon uling nakapansin sa kanya at siya ay sinabihan, ikaw man ay kasama nila. Ngunit sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Hindi ako kabilang sa mga disipulo. Hindi ako kasama ni Kristo. Hindi ko alam kung ano yung pumapasok sa isip ni Pedro, pero alam niyo po yung in the past, ang dami nilang miracles na nagpagaling si Jesus sa harapan nila, pinatigil ng Panginoong Jesucristo yung unos, yung bagyo sa harapan nila, nagpalayas ng demonyo sa harapan nila, and nakita nila kung sino si Jesus Christ. And this time, sinasabi ni Pedro, Ginoo, hindi nila ako kasama. I'm not one of the 12. Pagkalipas ng may isang oras, iginiit naman ng isa na naroon, siguradong kasama ni Jesus ang taong ito sapagkat isa rin siyang taga Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. Siguro si Jesus Christ, hindi kalayuan, nililitis ron or may mga usapan doon. Kaharap niya yung mga sundalo. Tapos pag tilaok ng manok, tiningnan siya ni Jesus Christ. Pinakamatinding tingin na experience ni Pedro. Tiningnan siya nung taong ikinaila niya ng makatatlong ulit. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumila ako ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo ako ikakaila. Lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. So ito po yung mga talata ng mga kaganapan bago ang Panginoong Jesucristo ay ipako sa krus. Yung mga alagad niya nagpulasan, nagtakbuhan, nagpuntahan kung saan-saan. At yung isa sa mga alagad niya, isa sa pinakamalapit sa kanya, kinaila siya. Hindi ko kilala yung tao na yan. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, human commitment fails all the time. Human commitment fails all the time. Yung commitment natin sa Panginoon, yung commitment na loyalty natin sa Diyos, yung sarili nating lakas, yung sarili nating tapang, lagi pong nabibigo yan. It fails all the time. Human courage fails all the time. Pansinin niyo po yung mga sinabi natin sa Panginoon, no? Mga pangako natin sa Panginoon. Madalas doon, hindi naman natin ginagawa eh. Madalas yun, hindi natin sinusunod. Kagaya po ni Pedro, no? Sabi niya ni Pedro, bago nung mga oras na to, naghahapunan pa sila, magkakasama sila. Ang sabi ni Jesus Christ, I'm going somewhere you cannot follow. Sabi niya, where I'm going, you cannot follow now, but you will follow later. Sabi ni Peter, Lord, why can I follow you now? I will lay down my life for you.
Pangako ni Pedro, I will lay down my life for you. Sumagot sa Pedro, bakit hindi po ako makasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may iaalay ko para sa iyo. Yan yung pangako ni Pedro. But human courage, human commitment fails all the time. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin, hindi tayo pwedeng mag-rely sa sarili nating mga pangako, sa sarili nating tapang. Minsan, mas sobrang sigasig natin sa Panginoon. Lord, I will serve you, I will serve you, I will serve you. Pero later on, hindi na natin siya pinaglilingkuran. No? Natapatan tayo ng mga tukso, natukso tayo sa mga bagay dito sa mundo, yung comfort ng mundo. Nakalimutan natin si Jesus Christ. Kaya nga merong isang awit, no? Sabi dito sa awit, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa iyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ito yung kanta na hindi ko talaga, lagi ko naririnig kahit nung last time lang, no? Sabi ko, hindi ko talaga kayang kantahin tong kanta na to. I cannot rely on my commitment, on my own strength. Sasabihin ko to sa Diyos, Lord, nagtiwala ka sa akin, hindi kita bibiguin. I cannot sing this song. Base po sa kalagayan nating mga tao, no? We fail all the time. Binibigo natin yung Diyos all the time. Human commitment fails all the time. Bagamat lagi po tayong nabibigo, pinagpapasalamat natin sa lahat, yung Diyos hindi nabibigo sa kanyang mga pangako. Hindi nabibigo sa kanyang mga, when God says something, He will do it. Hindi kagaya natin. We can rely on God's strength, but we cannot rely on our own strength. Pangalawa po, self-preservation is a big deception. Ano po yung self-preservation? Yung uunahin mo yung sarili mo. Yung ililigtas mo yung sarili mo. Si Pedro yun yung ginawa self-preservation. But actually mga kapatid, that's a big deception. Yan po ay kasinungalingan. Hindi po totoo na once you save yourself, maliligtas ka. Mas mapapahama ka pa nga kapag preserve mo yung sarili mo. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life, ano po ito? Self-preservation. If you try to preserve yourself, your life, you will lose it. Mas lalo pang mawawala sa iyon. But whoever loses their life for me will find it. Sa Tagalog po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, self-preservation po, ay mawawalan nito. If you're trying to preserve your life, you will lose it. Ang discipleship po, ang pagsunod po sa ating Panginoong Jesucristo, is about denying ourselves daily. Hindi mo ililigtas yung sarili mo, but rather you have to deny, itatatwa mo yung sarili mo. Kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. At sabi ng Panginoong Jesucristo, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. So self-preservation is a big deception. Pangatlo po, Jesus looks at us with patience and love. Though lagi po tayong nabibigo, kagaya po ni Pedro, 3 beses he denied Jesus Christ. Pero sabi po rito sa verse 61, the Lord turned and looked straight at Peter. Tiningnan siya ng diretso. Hindi po I don't think para husgahan si Pedro na Peter. No, you denied me 3 times, no. I don't think that's the meaning of that stare. Tinitigan siya ng Panginoong Jesucristo. I think with patience and love. Kasi I don't think naso-surprise si Jesus Christ sa mga kabiguan natin. Whenever we fail, hindi naman naso-surprise si Lord Alam niya naman yun Alam niya na mahina tayo. And I think when Jesus looks at us, He looks at us with patience and love. May pasensya at pagmamahal. Now, bilang application po sa mga talatang ito, number 1, do not make false promises. Huwag po tayong magbigay ng mga pangako sa Panginoon. Ang hirap kantahin ng kantang, oh Lord, di kita bibiguin. We will fail God.
We will fail Jesus all the time. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, let your yes be yes and let your no be no. Paglilingkuran mo ang Panginoon, di paglingkuran mo siya. Huwag mo nang ipangako pa na, Lord, paglilingkuran kita. Lord, pag sinagot mo yung panalangin ko, eto gagawin ko. Maglilingkod ako sa iyo. Magsosong lead ako. Magpipreach ako. Mangangaral ako ng salita mo. Ibibigay ko yung buhay ko sa inyo. Don't make false promises. Pangalawa po, preserve our lives through self-denial. Si Peter po, preserve niya yung sarili niya by denying Jesus Christ. And that's the wrong way of Christian life. Hindi po ganyan mabuhay bilang Kristiyano. Preserve our lives through self-denial. Balikan po natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sino mang nagnanais sumunod sa akin? Mga kapatid, sa atin po ngayon, na kasama natin sa devotion natin na to. Sino man po sa atin ang nagnanais sumunod kay Kristo? Ito po ang sinasabi ni Jesus Christ. Ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Kaya po kasama dito yung comfort zone Yung komportable ka na sa buhay mo. Minsan ayaw mo nang maglingkod sa Lord, ayaw mo nang uncomfortable kasi yun Hindi talaga komportable yung maglilingkod ka sa Panginoon, wala ka naman sweldo, di ba? Well, meron si Lord magpapasweldo sa iyo. Pero kadalasan talagang volunteer yan Talagang bibigay mo yung buhay mo sa Panginoon voluntarily. Hindi yan kagaya ng nagtrabaho ka sa company Hindi, minsan nga, it cost everything you have when you serve the Lord. Pero parte po yan ng pagtatakwil sa ating sarili. Parte po yan ng pagpapasan ng krus ng Panginoong Jesucristo. You share in the suffering of Christ. At yun po ang sinabi ng Panginoon. If you deny yourself, take up your cross, then ikaw talaga, follower talaga kita. Tagasunod talaga kita. Remember this mga kapatid. Preserve our lives through self-denial. Napakaganda po ng talata nito. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. If you try to preserve your life, if you try to prioritize your career, prioritize your salary, prioritize your wealth, if you try to prioritize your family, even yourself, you will lose it. Mas lalo pang, imbis na napakayaman mo na sa harapan ng Diyos, lalo ka pang maghihirap sa harapan ng Diyos. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Preserve our lives through self-denial. And number 3 po, repent and recommit to Jesus. Sabi po ng mga talata natin sa pinakahuli, verse 62, and he went outside and wept bitterly. Nung tiningnan siya ni Jesus Christ mata sa mata, straight to his eyes. Ang sabi po sa mga talatang ito, after tumilak yung manok, lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Alam niyo po si Judas, nung naghudas kay Jesucristo, umiyak rin siya ng buong pait. Pero wala pong pagsisisi. Si Pedro po may pagsisisi. And I believe kung meron mang nagsabi ulit kay Pedro, na Pedro, kilala mo ba si Jesus? Tagasunod ka ba ni Jesus? I think kung meron mang ika-4 na beses, yung sagot siguro ni Peter iba na. Yes, I know him. Kilala ko siya. And nawa sa atin mga kapatid, ganun rin po. Mas nakikilala tayo ng mga tao na tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo because we don't deny Jesus Christ among our friends, among our workmates. Kung sakali mang ginagawa natin yon, kinakailangan natin ng Panginoon Jesucristo, we have to repent and always recommit to Jesus Christ. Yung kinukomit mo, Lord, hindi kita ikakahiya. Ipagmamalaki kita sa mga tao sa paligid. Ipangangalandakan ko na ako'y tagasunod ninyo. Hindi ako kinakahiya na ako'y isang Kristiyano. Mga kapatid, kung minsan kinakaya natin sa ating mga kaibigan, repent and recommit to Jesus Christ. Ipangalandakan natin na tayo tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Hayaan nating makilala ng mga tao, tayo bilang tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Now, para naman po sa ating discussion, how can we practically deny ourselves daily? Sagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, Lord Jesus,
Forgive me for failing all the time. My commitment fails, my love fails. I'm sorry, Lord, because I choose myself over you. From now on, let me deny myself. Empower me to follow you even to the point of death. I commit myself to you, and by God's grace, will continue to recommit until the end of my life. Thank you, Lord, because I know you will not give up on me. I pray this in your name, Jesus Christ. Amen and amen. Salamat po sa kasama natin dito sa ating devotion, si Sister Maylen. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At kung meron po kayo natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli 5:00 ng umaga dito sa ating daily devotion.